Naimbag nga daw tayo amin mga ka-business. Kamusta po kayong lahat? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan mga ka-business naming minamahal sa man panig kayong mundo naroroon. Yun no? Hello po, kamusta po kayo? Mga ka-business, nandito po tayo ulit sa mahiwagang mesa ni Ate Vera. So ito po tayo mga ka-business at may piniprepare po ulit ang inyong lingkod. At gusto ko lang po itong i-share sa inyo. Baka may mga hindi pa nakakaalam, may mga nakakamiss sa ganitong ulam or menu na hindi makauwi sa probinsya. So, pwede po natin gawin ito sa inyong bahay mga ka-business. Kaya, tara po at samahan nyo po ako sa pagkakataon na to para po makagawa tayo ng sarili natin na sausawan o kaya ulam mga ka-business. Kaya tara po, samahan nyo po ako sa pag-prepare. Ito po, nagagayat lang po ako ng luya. Medyo dinamihan ko po kasi masarap po dito yung madaming luya ngayon. At kung mapapansin nyo mga ka-business, meron po akong kanin dito. At may asin sa tabi, meron din po akong tilapia dito sa may gilid dito na naka-strainer. So, alam nyo na po ba mga ka-business kung ano po yung ating gagawin ngayon? So tara po, samahan nyo po muna ako sa pag-prepare para po magawa na natin ang ating gagawin ngayon or menu for today's video. Pero alam ko mga ka-business ay maraming hindi nakain nito. Pero mas marami ang nakain nito kahit ang sinasabi nila ay mabaho or mabantot po ang ating gagawin ngayon. So hindi ko po alam kung kayo po ay nakatikim na nito. Pero kung hindi pa po mga ka-business ay sigurado pag una po ninyong na-try ito ay baka hindi nyo po magustuhan. Pero habang nagtatagal ay magugustuhan nyo po kasi masarap po siya mga ka-business. Ang sabi nga nila, ito'y mabantot pero masarap. So, try po natin. Ako po kasi mga ka-business, paborito ko po itong sausawan na to. Sasawsaw po ang mga gulay. Pero, matagal na po akong hindi nakakain. 1 taon na po ata mahigit or whatever. Kaya naisipan ko pong ito yung gawin ko at ma-share na rin po sa inyo kasi may nag-chat din po sa akin na gusto rin daw matry itong ganito or kung alam ko daw gawin to. Pero hindi pa po natin to makakain agad mga ka-business. After 9 days pa po to. So ito na po mga ka-business, ang ating luya ay ilalagay na po natin sa kanin na na-prepare ko. Opo, kanin po yan mga ka-business na bagong saing. Pero pinalamig ko na kasi mainit sa kamay. At naglagay ako ng tawag nun asin. 3 kutsara po yan mga ka-business naming minamahal. At maghuhugas po pala tayo ng kamay kasi kakamayin ko po to pa sa paghalo mga ka-business kasi kailangan po ito ay halong-halo at para matunaw po ang ating asin mga ka-business para malagyan po lahat itong kanin na ating ginagawa. So ganyan lang po ang ating gagawin mga ka-business. Madali lang naman po to pero matagal lang po yung pag-aantay natin para magawa po yung ating gagawin. Yan. Ihalo pa lang po nating maigi mga ka-business. Ito po pala ay kumbaga bawal sa maselan, charot. Tapos nilagyan ko po ng konting suka. Ganyan po. Yan. Yan mga ka-business namin minamahal. Then, halo po nating maigi. Yan. Matagal po yung paghalo niyan mga ka-business kasi para matunaw po yung pinakaasin niya at mahalo po sa kanin. Or yung lahat ng kanin ay mahaluan ng ating asin. So, yan. Ganyan lang po mga ka-business. Hanggang sa, alam nyo naman yung texture na yung so, halong-halo na. Yun po yung ating aantayin texture. So, ayun mga ka-business, ang ating po palang lulutuin ngayon ay burong isda mga ka-business. Sino po ang nakain sa inyo ng burong isda mga ka-business? Ako po ay mahilig sa ganito. Sausawan po natin ng mga gulay. So yan mga ka-business, ito po ang ating gagawin ngayon. Pero yung iba po mga ka-business, ang ginagawa
Ang ginagawa, ilang araw lang mga ka-business, 6 days. Ako po, kasi saray po kami sa paggawa ng ganito ay 9 days. Mas masarap po kasi siya at sabi nga nila mas okay siya kasi hindi na matigas yung pinaka tinik nung ating isda. So, aantayin ko po yung 9 days mga ka-business kasi sanay po kami sa 9 days. So, tara po mga ka-business at sasamahan niyo po ako. Ipapakita ko po sa inyo sa susunod kung paano naman iluto tong ganito. So, ito po mga ka-business ay ibuburo pa lamang po natin ngayon. Kaya ito po yung aking ipapakita sa inyo. At ang turo po sa akin dati ng papa ko mga ka-business, mas okay kung yung kanin nyo ay bagong luto kaysa sa bahaw. Mas maganda raw po siyang iburo at medyo may konting basa yung parang papunta na sa lugaw, yung parang ganon mga ka-business, para mas mabilis daw siyang maburo. Mas okay daw po yung ganon, pero wag daw po ninyong ibabalot or ibuburo na mainit. Yung papalamigin nyo po muna yung kanin. Yun po yung turo po sa akin. Kung makikita nyo po ay nagdidikitan na po sa kamay ko. Yan po yung ating inaantay na texture ng ating mixture. So yan. Pero ito po ay bawal sa masiselan kung ganito po yung anyong gagawin. Kasi sadya pong mas masarap kung kakamayin po to. Pero wala po kasi akong gloves, tsaka di po kasi ako masanay mag gloves pag ganito mga ka-business. Mas gusto ko po yung ganitong kinakamay. Malinis naman po yung kamay ko, kaya nga po sabi ko bawal po ito sa masiselan. So yan po mga ka-business, tanggalin lang po natin yung mga nakadikit sa aking kamay kasi sayang naman po, malinis naman po yan. At maghuhugas po muna tayo ng kamay para magawa na po natin yung next procedure. So ayan mga ka-business, habang maghuhugas po ako ng kamay ay kukunin ko po itong pagkakataon na to para maglambing po sa inyo. Pa-share po ng ating mga video mga ka-business para po marami pa pong makapanood ng ating mga video. At syempre pa-like and pa-comments na rin po mga ka-business. At syempre sa mga hindi pa po naka-subscribe, please po pa-subscribe naman po, palambing naman sa inyo. At balik na po tayo mga ka-business. Meron po akong dalawang lagayan dito na yung ganyan. So, lalagyan ko lang po ng sapin sa ilalim tong ating gagawin. Yan. Nilagyan ko lang po ng mixture yung ating lagayan sa pansapin. Yan. Ganyan lang po ang ating gagawin. Parehas po yan nating lalagyan mga ka-business kasi magagamit po nating parehas yan. Yan. Kaya po kung mapapansin nyo, medyo madami po yung aking mixture na kanin. Ito po yung ating tilapia. Make sure po na yung ating tilapia ay malinis na malinis. Yung walang dugo-dugong natira sa katawan niya. Kasi pagmumulan po yun ng yun yung babaho ng husto kasi mga ka-business yung ating tilapia pagka ganun. Kung maaari nga po i-brush niyo yung loob ng ating isda para lang po malinis. At syempre nakaliskisan po siya. Yan, tapos na po nating sapinan mga ka-business. Atin naman pong papalamanan. Kung makikita nyo po yung ating tilapia ay halos wala pong dugo-dugo. Talagang brinash ko po yan. Di ko na lang po napakita yung ating paglilinis. So ayan mga ka-business, ganyan po yung ating gagawin. Papalamanan po natin yung ating tilapia. Yan. Ganyan lang po, ulit-ulit lang po hanggang sa matapos po yan mga ka-business. Ganyan lang po kasimple ang ating paggawa ng ating buro mga ka-business. Pero matagal lang yung ating pag-aantay. Kaya medyo mahal din po siya kung binili na po siyang buro kasi syempre ilang araw mo pa po siyang tatanggalin. At ang mahirap po kasi rito ay yung paglilinis ng isda. Talaga pong lilinisan mo ng husto yan para wala pong matitirang dugo-dugo sa loob po niya mga ka-business. So ganyan pa ulit-ulit lang po hanggang maubos po ang ating tilapia. Ang tilapia po na ginawa natin ay 6 na piraso lang mga ka-business kasi yun lang yung ating nabili. So yan, ganyan lang po. Sadya pong dinamihan ko lang ng kanin para po masapinan po lahat. Yan, pinagsama ko na. Bawat lagayan po mga ka-business ay 3 piraso siya. Yan.
At make sure po pala mga ka-business, pag gumawa kayo ng ganito ay ang inyong lagayan ay tuyo din, kasi isa rin pong masisira ang ating buro pagkabasa po ang ating lagayan. At syempre ang ating tilapia ay nakatiktik po ng matagal. So yan po ang ating nagawa mga ka-business. Yung tira po nating mixture sa pagpapalaman ay lalagay din po natin dito sa top ng ating tilapia. Yan, babalutin din po natin yung pinakaibabaw niya mga ka-business ng kanin na mixture. Yan, ganyan lang po. Pasensya na po kayo sa aking kaserola kasi hindi na po matanggal yung itim-itim niyan. So yan mga ka-business. Yan. Ganyan lang po ang ating gagawin ngayon mga ka-business. At syempre mag-aantay po tayo ng 9 days. Babalikan ko po kayo pag natapos na po yung 9 days. At syempre papakita ko po sa inyo kung paano naman ang pagluto. Baka po nagtatanong kayo ba't napakarami naman ang ginawa ko. Hindi naman po kasi agad to nasisira mga ka-business. Pag maganda po yung pagkakaluto, kahit umabot po siya ng 1 month na luto, hindi po siya masisira mga ka-business. Kaya papakita ko po sa inyo kung ano pa yung version ni Ate Vera sa pagluluto nito. Pero ngayon po, ito po lang po yung may papakita ko. Version naman po ni Ate Vera kung paano gumawa ng burong isda mga ka-business. Kaway-kaway po ang mga Ilocana dyan na nakain ng buro at mga kapangpangan mga ka-business. Kasi karamihan po ng nakain ng buro na ganito ay Ilocana at kapangpangan. Pero syempre, pag nakatikim po ang ibang mga kung nagustuhan ay inuulit-ulit din mga ka-business. So, yan po mga ka-business ang ating mixture for today's video. At maghuhugas lang po ako ng kamay. Hindi pa po tayo tapos mga ka-business. Magbabalot pa po tayo. Make sure po na pagka inantay po to ay isisealed po ninyong maigi. At naglagay pa po pala ako ng asin dyan bandang ibabaw kasi ganyan po yung ginagawa ni Papa ko dati mga ka-business. Kasi para kung sakaling hindi man siya sealed na sealed ay hindi siya basta-basta papasukin ng kung anong insekto. Yan, ganyan po. Konti-konti lang naman po. Kumbaga yung paibabaw lang. Yan, ikakalat lang po ninyong maigi. Yan, ganyan po mga ka-business. Kasi yung iba po mga ka-business, pag hindi gumawa nito, maalam or ma-sealed ay inuud po siya. Nilalangaw po kasi siya. Kasi buburuhin nga po natin, papanisin natin siya mga ka-business. So, naglagay pa po ako ng plastic dyan na labo mga ka-business. To make sure lang na hindi siya mapapasukan ng langaw or ng anong insekto. Yan, bago po natin takpan at syempre takpan po natin maigi. At bawal po itong buksan ng buksan mga ka-business. Antayin nyo po talaga yung araw na gusto nyo. 6 days to 9 days po ang process nito. Yan. Parehas po nating isi-sealed ng maayos yan mga ka-business. Kasi aantayin ko po siya ng 9 days. Yan po mga ka-business. Tiyaga lang po ang paggaganito pero masarap. At syempre pagka may bumili sa'yo ay mabenta rin. So yan, tapos na po natin. So ayan mga ka-business, tapos na po natin ang ating buro. At ito po mga ka-business, ganito ko po siya nilinisan yung tilapia kanina. Hindi ko po siya nailagay sa harap, kaya dito ko po sa likod ipapakita sa inyo. Kailangan po lahat ng dugo-dugo sa loob ay tanggalin po natin mga ka-business. Yan, ganyan. Kinukuskus ko po siya ng mabuti para matanggal yung dugo-dugo lang sa loob. Kailangan po walang matirang dugo-dugo sa loob niya mga ka-business. Kasi yan po talaga yung pagmumulahan ng sobrang baho ng ating buro. Ayaw naman po natin ng sobrang baho ng ating buro. At syempre masisira po kasi yung ating buro pagka ganun. Yan, ganyan po natin siya linisan mga ka-business. Sobrang kailangan po talaga dito ay tiyaga at pagtitiis kumbaga. Kasi tiyaga kasi kailangan mong linisang mabuti yung tilapia at kailangan din pong antayin ng 9 days kaya tiyaga. Yun mga ka-business namin minamahal. So, ngayon pa lamang po nagpapasalamat na po ako sa susuporta sa video na to at sana po patuloy niyong suportahan lahat ng video namin mga ka-business. Maraming salamat po sa pagpanonood, pag-share at pagla-like.
lalong-lalo na po sa mga nagko-comment. Salamat po. At hanggang dito na lamang po siguro ang ating vlog. Ganito ko lang po siya ginawa at ipapatiktik po natin bago po natin gawin yung ating mixture. So, maraming salamat po ulit sa panonood. See you next vlog. Ingat po kayo lagi mga ka-business. God bless us all. Tayong lahat ay magkakasama, tayong lahat ay laging masaya. Pagtulong nyo ay sigurado, pagkat mayroon kayong heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. Pinuno kang my heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. Minahal kayo ng mga tao kahit sang panig nitong mundo, pagkat mayroon kayong heart